Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, July 15, 2025. So, pullback ulit yung mga blue chips natin. Ano ang nangyayari dito? Medyo kakaiba yung galaw natin, no? So, nag-spike kahapon, Monday, and then ngayon naman, binawi din niya yung spike niya. So, makikita mo dito, yung mga most traded stocks natin lahat is halos mapula. Ayan. So, ang dami bumagsak ng mga stocks natin. Pero yung US market, yung futures, okay naman siya. Ang medyo bumabagsak na kagaya natin is yung mga cryptocurrencies. Pero yun naman dahil meron sila mga ongoing na profit taking. Asian markets maganda rin. And then parang yung European stocks is okay din naman siya. Ayan. So dito lang sa Philippine markets, medyo lumalabas yung foreigners natin. So nag-close tayo, ayan, pangit ulit. Nag-close tayo ng 6,459.47. Nag-drop tayo ng 1% and meron tayong 322.36 million net foreign sell. Okay lang yan kasi kahapon is 632 million net foreign buy tayo. Ayan. So kalahati lumabas ulit dito sa market natin. So tapos karamihan ng mga traders pala nandito sa mga small caps. Pinipitik yung mga small caps na stocks natin. So sila yung namamayagpag during this time. Nag-shift. Ang bilis ng ng palitan ng trend ng market natin. Kahapon yata is puro mining stocks. At ngayon is nag-iba naman. So, ano ba trend ngayon? Mukhang walang trend yung market natin. Pero kung sino yung mga maliliit na cap na stocks, yun yung pinupuntahan ng mga traders natin as of this time. Okay? So, ito yung mga trending stocks natin for today. Matataas yung galaw ng mga to. Nagugulat na lang tayo. So, si Lode o si Load, ano ba? Lode o Load? Ayan. So, nag-up siya ng, ceiling na rin to, 49.59%. So, pinush siya. So, meron siyang announcement. Yung pinaka-announcement ni Lode is yung capital. Meron siyang authorized to increase yung kanyang capital. So, ng 10 times. So, parang fundraising siguro to, no? Maglalabas siya ng maraming shares. So, 10 times. Ang laki niyan. So, kaya siguro nagsiling to. So, ang mindset is tataas yung value niya ng 10 times. Parang ganun, di ba? Pero, bibigat siya kasi dadami yung shares na ilalabas niya. Pero anyway, ang interpretation ng market is good sa kanya yung increase ng authorized capital stocks kasi mas maraming capital na papasok sa kanya. Siguro syempre dadami yung pera ng mga may-ari ng lodi natin. So yun yung ininda ng market natin sa kanya. Ayan. So yun lang makita ko na pinaka-catalyst ni lodi natin. Tapos si PHR, ang good news sa kanya is parang ang sabi niya gaganda yung equity niya o yung kanyang sentiment o rather yung mga earnings niya upcoming na earnings ni PHR. Ayan. So kaya nag-spike din siya ng 29.45%. Meron siyang 675K net foreign sell. Tapos si Top, akala natin wala na. Ayun, nag-bounce ulit. Laki ng bounce, 14.29%. And meron siyang 10.19K net foreign sell. Tapos si SPNEC, ayun, nag-breakout yung laga natin. Nag-up siya ng 5.52% at meron siyang 4.28 million net foreign buy. Si Plus natin, medyo pabagsak pa rin si Plus. Mainit pa rin, no? So, si Senator Rapi Tulfo naman, di ba, pinatatanggal yung mga billboards sa mga online na casino natin. So, meron siyang drop na 2.64% and 739K net foreign buy. Tapos pag-usapan na rin natin itong si IS or IS. So, nag-open siya, di ba? Matagal, 4 years yata yun na hindi siya tradable. And then, out of the blue, bigla siyang nagbukas. So, pangalawang araw na to na bounce niya eh. Kaya sige, sama natin sa pag-uusapan natin. Meron siyang up move ngayon na 14.58%. So, meron siyang 46.22K net foreign buy. Okay? So, maraming mapula sa mga blue chips na alaga natin. Ayan. So disclaimer po sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mo gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. So due diligence na po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And follow po ako dito sa ating Palabi Trader ng YouTube channel as usual para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa pinaka-trading group naman natin. So kung gusto mo makita yung mga stocks na binabantayan
natin. So, nandiyan lang po yan. And then, follow mo po ako, yung mga nakasubscribe, ayan, check mo lang po pala yung ating mga uploaded na videos. So, para updated ka sa mga pinag-uusapan, ano ba yung trending na stocks as of this time. Company reviews, mga sample trades sa market. So, nag-aral ka ba ulit? Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learning sa market. So, sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Plumby Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games, hindi yung mabuhay yung mga play to earn games natin. Social media, Facebook account na Plumby Trader or dito sa Facebook page na Plumby Traders. Ayan, check na lang po. Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa local market at saka sa Twitter. Okay, tingnan natin mga na-post natin. Laglag yung mga ano eh, yung mga alaga ko na stocks. Okay, so meron tayo net foreign sell na 322.36 million. Hopefully, hindi ito yung sinasabi ko sa inyo na start na ng, ang aga naman kung start na ng ghost month ng market natin. Pero by August kasi yung ano eh, malaki yung chance na ano eh, mag-drop yung market ng August kasi by August yung ano eh, mga tariffs ni Donald Trump, di ba? Ayan, so tingnan natin yan. Tapos ang wala tayong clear winner, lahat namula. So ang pinakamababa lang yung drop is industrial, negative 0.11% at saka finance, negative 0.21%. So malakas yung profit taking doon sa mga umakyat na holding firms natin. So negative 1.88% sa holding firms and properties, negative 1.71%. Walang trend yung market oh. Pati yung mining na pumitik kahapon, hindi rin niya nasusundan. So nung last week Friday yung mga tech stocks, and then Monday, mga mining stocks, ayaw din. So ngayon, mga penny stocks, di ba? Sina PHR, yung mga gumalaw. At saka sina Lode, matagal na natin ito. Hindi na pag-uusapan. At saka si IS. Bukas kaya, ano kaya yung trend ng market natin? So medyo mahirap yata i-predict yung galawan ng market natin as of this time. Ayan. So Lodestar, investment is amending its charter to enter the digital asset. Ano ba? Online gaming din ba to? And increasing its authorized capital stock tenfold to 3 billion as it seeks to expand its operation. Ayan. So basahin na rito kasi nandito yung pinaka-details niya. Okay? So asan pa yung iba? Meron tayong mga summary. So foreign funds bought AUB, BPI, PNB, Alter, APF Gen, Meralco, Monde, URC, ACAGI, Costco, FLI, MEG, MRC Plus, Web, Pure Gold at saka CCPM. Foreign funds sold, BDO, China Bank, Metrobank, ASEAN, FPH, Manila Water, CNPF, DNL, Megawide, PPC, DMC, LTG, Ali Eritz, Globetel, Converge, Dito, ICT, STI, Bloom, PHR, Robinsons Retail, 7-Eleven, APX, FNI, Nickel at saka si OJP naman. Okay? So yung ibang news natin, SMPH, a shareholder SMPH is offering up to 189.2 million shares in a block trade, potentially ranging as much as 78, ang laki million dollars. The shares are being offered a price, naku, mababa yung price. Kaya pala bumagsak si ESM. Ayan, merong bibili sa kanya ng discount, 23.42, representing a discount to the stocks recent. Ayan, sino kaya investor to na magbebenta ng kanyang shares? Ayan. So mukhang negative sentiment si SMPH for the short term. Yuchenko family's 27.12 megawatt Daguhoy solar power plant, the first utility scale solar facility in Bohol, will begin commercial operations on Wednesday. Ayan. So mali mo, yan yung isa sa mga catalyst ni SPNC maliban na sa backdoor listing ni MGen po natin. Ayan. GGS, stock testing recent lows is recent recovery above the 200-day moving average and boosting optimism ahead of earnings season. Ayan. May mga article dito si Ma'am April Tan, so panoorin na lang natin siya. So why GGS could outperform in second half of 2025. Ayan. So gaming stocks, ayan. So nandiyan yung okay. So para magkaroon tayo ng insights sa pala dito sa mga gaming stocks. And then, okay, daming stocks na laglag, oh. SMPH, so ayun, oh, punta na siya dun sa price na discount price. Negative 3.37 SM.
negative 2.89. Globe, negative 2.85. Converge, lalaki negative 2.8%. AC, minus 2.1. And Jollibee is negative 2.09%. Kinain din ni GGS yung galaw niya kapon. Negative 2.05%. So dito naman sa winners, CNPF 2.99%, ACN 1.92%, SEC 1.08%, Meralco 0.93%, DMC 0.92%, Aboitiz 0.88%. Okay, so yun po yung galaw natin. Here's my column for this week where I talk about opportunities in the local stock market for the rest of the year. Ayan, may prediction si Ma'am April. Okay, PSE, umaga pa lang. Mainit na tayo, negative 0.7 no, alas 2. Bakit kaya umaalis na sila? Brown, Brown, Brown. Brown, ICE Capital Boost with 20% PCPC. Stake sale. Okay, nagbenta siya. Alas 12, umalit lang kanina, negative 0.36. Ayan. Medyo malakas talaga yung closing. Rather yung drop natin kanina. 11, lumalaban pa siya. Negative 0.07 lang siya nung 11. So, hindi pa umakyat yung sina SM. Wala pa yung mga properties dito kanina eh. Ayan, malit pa lang siya. So, pero nag-drop na siya. O GGS, positive pa pala nung umaga. Ayan, so namula na siya nung bandang hapon. Alas 10, konti lang yung loss ng mga GGS. Nung una pa nga pala si GGS kanina umaga. Ayan, biglang bumiliktad yung sentiment market. So the central bank posted a draft circular on its website which aims to establish regulations on online gaming payment services. Ayan, so yan na. Nagro-roll out na kaya medyo bearish sentiment si Plus at saka si Bloom. PXP is seeking approval from President BBM for 4 petroleum service contract applications covering continued production and new exploration activities according to its top official. Ayan, so kaya pala pumitik kahapon si PXP din natin. LTG remains bullish for 2025. Aboitiz Power through East Asia Utilities plans to break ground in 2026. Nvidia, so yung mga nagtitrade ng tech stocks, maganda yung futures. Ali share buyback kanina and US market, okay naman yung US eh. So, ba't walang follow-up si PSE market natin, parang trap pa. Fruit, Cebu, Mrs. G, Ali. So, ongoing yung share buyback. Silver, umakyat ulit, pero wala ding follow-up yung mining stocks. And then, very bullish nga po yung galawan ng US market natin. Okay? So, tapos yung futures ulit nila maganda. Napag-iwanan pa rin tayo. Okay, so guys, yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading po sa market, sali lang po kayo dito. And kung gusto mo check ko ng mga stocks na binibilingan natin is nandyan yung mga listahan po natin. Okay? So, balik tayo dito sa chart. Okay, brief review tayo dito sa galaw ng market. Ano yan? Pabalik. Parang pabalik tayo sa sideways ng market. Akala pa naman tatouch natin for the week yung 6,600. So last chance bukas, Wednesday, no? Bago natin makita kung magsa-sideways na naman ba si PSE market natin. Medyo nawala yung momentum na naman, oh. So lalo na pinagbibenta yung mga blue chips ayan. So puro mapula yung mga blue chips natin. Okay pa rin naman yung MACD formation niya. Pero ba't ganoon ang tamlay ng galaw na market natin? So nag-close tayo negative 1% and ito malaki yung net foreign sale 322.36 million net foreign sale and then 6,459.47. Okay, so dito tayo sa mga winners. So Principal's Office, si Lode natin, nag-up siya ng 49.59%. So yung catalyst, yung increase on authorized capital stock. Ayan, tignan natin kasi 10 times daw eh. 10 times din ba ng yan? Magsilig si Lode natin. Next, PHR. So gaganda daw yung kanyang earnings for the next quarter siguro. So makita natin yan. Kaya siya nag-spike ng 29.45%. Then si Top Boy ulit, oh. Parang gusto mag-breakout ni Top, oh. On the way siya sa breakout, ah. So 14.29%. Panalo pala yung drop na yon. Tapos si
SPNEC. Ayan, breakout si SPNEC natin. Tingnan natin kung tutuloy ito. Tapos si Now, ba nabubuhay si Now? 5.26% kulang sa volume. Tapos si yung may volume na lang. X, okay pa ng drop ni X. 3.77. Byte Reach, nauntog pala si Byta, oh. Sideways pa rin. Yung pinaka-picture niya. Tapos, sino pa? Yung may volume, Robinson's Retail, hindi siya makaalis. 1.84%. And lastly, PNB, yun, pa-breakout si PNB, yung taas, 1.83%. And then sa losers for today, STI, nangyari dito. Bumigat na yata si STI. Ayan, so papunta na sa oversold. Negative 7.19%. Tapos si Megawide, kinain din. Yung gain niya kapon, negative 5.53%. SMPH, minus 3.37. O saka naman lumabas yung yung isang investor niya yata. So tapos si SM, minus 2.89. Alter, hindi na tuloy yung spikes. Negative 2.83. Globe, oversold na yata to, negative 2.85% and plus negative 2.64. Okay? Naghahanap pa rin yung support siya. Si plus natin, wala. Medyo dead yung yung galaw niya. Okay? So uptrend pa rin naman, kaya lang parang mahina yung pinapakita na momentum na market. So silip tayo ng konti sa global. Okay, so based dito sa galaw, malakas pa rin yung futures. S&P futures 0.41, Dow futures negative 0.01, Nasdaq futures 0.63%. Ayan, mukhang maganda ulit yung opening ng US stocks. Okay, kapon okay siya. And then ngayon, uh, Europe stocks okay siya. And then dito sa global markets okay din, no? Konti lang yung mga nakita natin na mapula. Ayan, so napag-iwanan tayo na market. Sa crypto naman, profit taking. Okay. Lakas ng profit taking. So Bitcoin 116K, puro 4.3% yung drop. Ethereum 2.9K, XRP 2.89, Sol 159. So drop, Dodge drop ng 7.77%. So spike lang pala 'yon, no? Okay, so maghahanap ulit ng momentum si cryptos natin. Okay? So balik tayo dito sa chart and quick review tayo sa trending stocks. Okay, so unahin natin si Lodestar, si Lode. Idol pala to si Lode natin. Okay. Ang ganda ng galaw niya, so lakas, 49.59%. So halos magsiling siya. Meron pa kaya ito bukas? Normally, meron pa, di ba? Lalo na kapag may mga ganyang balita na nag-cause ng spike. So dahil dyan, nag-overbought siya. So 73.18 yung ating RSI. So nag-close 0.3650 and wala siya net foreign buy. So tayo-tayo lang yung bumibili kay Lodestar natin. So tingnan natin, hopefully hindi siya pump and dump. Bukas, hopefully hindi naman kasi okay, maliit nga pala yung volume niya. 1.44 million, tas konti lang yung trades niya. So anyway, tingnan natin. Kulang sa volume, no? Para maging sustainable yung hindi ko makuha yung support niya kasi medyo basag-basag yung yung gulaw niya. Anyway, good para sa mga holders natin kasi for halos sa April o halos sa 2 years, no? 24, 25, pa-downtrend siya pero ito yung isang araw lang, oh. So nabawi na niya yung mga losses niya since January 2024. O di ba? So more than 1 year na downtrend si Lodestar natin. So yung pinaka-resistance, mahirap din makita. O sakto, nasa resistance area. So kung meron pa siyang igagalaw, mataas yung yung pinaka-next na resistance area natin is 0.4510. Kaya lang medyo duda ako sa volume nito, medyo maliit lang. So kailangan in-expect ko akit siya, masustain natin yung galaw niya, hindi siya magda-doji bukas kung siguro mga 3 million, 5 million yung Kahit ganun lang, pwede nang titigil. Maano lang kasi ito 1.1 billion lang yung market cap niya. So magaan lang to si Lodestar natin. Okay? So yun lang yung catalyst natin talaga sa kanya, increase in authorized capital stock. Ayan, maglalabas siya maraming shares. Kukuha ng capital and then hopefully
magamit niya sa kanyang mga investments. Okay? Next, PHR, puro ano mga high risk yung mga mga pumitik for today's trading natin. So next natin si PHR. So meron din siya Yun, biglang nabuhay yung price action. Hindi na nag-double check dito sa 0.12. So tingnan natin bukas, malakas na resistance si 0.2124. Naging positive catalyst yata yung nabasa natin na balita kay PHR na gumaganda daw yung kanyang finances. So anyway, tignan mo na lang. So meron tayong support na na-break dito sa 0.1724 and yung pinaka-next na resistance is 0.2124. Hopefully hindi sila pampandam. So nag-close si PHR ng 0.1890. Lakas. So 29.45%. Ano ba ginawa nito sa 5-minute chart? Hindi naman siya no? Unti-unti na umakyat. So may volume din kahit pa paano si PHR kasi umabot tayo ng 6.12 million na traded volume. Ayan, first day ng spike, normally meron pang isang spike bago mag-profit taking yung mga natin, yung mga penny stocks na. O ito, nag-crash siya dito last time. Laki pala na itong drop na to. Lakas, 50% in parang plus pala galawan nitong si si PHR natin. Okay, so halos makarecover na siya ng 50%. Okay? Next, si TAP. Gusto pa mag-breakout Mukhang mag-breakout pa si TAP Lakas ang ganda ng niya. Ang ganda ng price action niya. Saka malakas talaga yung volume niya Nasa 24 yung traded value ayan. So pinadama lang pala yung pina-shake out lang. So ngayon on the way na siya ulit sa piso. O piso na pala yung next na tatargetin ni top natin. So 14.29%. So nagkaroon tayong support sa MA9. Yun ganda ng galaw. Parang meron pa. Hopefully meron pa kasi bago-bago yung trend ng na market natin. So overbought pa rin naman. So yun, yung kanyang investment kay Total, di ba? Yung pinaka-catalyst natin last time. Follow up lang. Wala naman siyang mga balita na lumabas. Okay, so nag-close tayo ng 0.88 papuntang piso. So P. Next, ito, meron tayong hawak na ito. SPNEC, okay, natuloy yung breakout natin. Ang ganda pala ng galaw ni SPNEC, may catalyst din, di ba? So yung ating backdoor listing, kailangan overbought pa rin So nag-glide lang siya sa nag-flag siya, no? Nag-flag dito sa MA9. Okay. Pinaka-next na resistance. Ayan, medyo biased to kasi meron tayong hawak na SPNEC. Okay. Nandito sa 1.6 yung pinaka-next na resistance area. So, ang support natin is actually dito sa MA9 din. Pares lang kay kay top. Okay, tignan natin kung matuloy yung galaw niya kasi meron siyang kanina may konting breakout yung candle niya pag sisilipin mo na maigi. Ayan. So binomba siya 58.19 million traded volume. So nag-close tayo ng 1.53, 5.52%. And meron tayong 4.28 million net foreign buy. Okay? Next, Plus, yung alaga natin, laglag si Plus. Mukhang matagal-tagal na antayan to Parang gusto mag-double bottom pa ni Plus sa Okay. Pero mataas pa rin yung volume niya, no? Nasa 317 million. Okay. So, double bottom mo tayo dito, Hopefully, hindi. Pero, parang gano'n yung gusto yung puntahan, So, lagay ko na lang. 30 pesos. Medyo bearish kasi yung candle, mapapasin mo naman kung mahina talaga. Yung candle niya, nandito lang sa ilalim ng MA9. Tingnan natin bukas, mali mo, Dow G na yan, di ba? So, nag-close siya 35.05 at negative 2.64%. Konti na lang naman yung drop niya. So, meron siya net foreign buy na 739.6K net foreign buy. So, medyo mahina yung mahina yung RSI tapos bearish. Parang nagtuloy yung pagka-bearish niya. And then, bearish pa rin yung MACD formation natin. Okay. So, mahirap muna maglagay ng resistance bukas na lang natin. Malalaman. Pero kung titingin ka dito sa kaliwa, is nasa, eto, previous peak niya. 39.5 yung pinaka-resistance ni plus natin. So, maganda. Double bottom na lang. And then, tsaka siya
mag-recover. Although malaki yung pwede nyo i-drop pag pumunta dito sa 30 pesos. And then lastly, si ano ba na basahin yan? IS. So finally, nagkaroon na rin siya ng bounce. Ito yung opening niya. So simula nung nag-open siya, nag-drop siya ng laki din. No? So naglabasan na siguro yung iba. 63%. Pero yung total bounce natin from the last 2 days, halos 100% pala to. Panalo pala to si IS natin. Hindi siya nag-Dow G, no? Bullish engulfing candle kaagad yung galaw niya. So tingnan natin. May mga lumalabas pa rin kasi yung candle niya medyo mahina. So MA 100 yung pinaka-resistance and meron siyang konting gap dito. So yun na lang gagamitin natin na support sa 0. Sakto 0.0970, no? Okay. So medyo mahina o medyo nagre-recover na yung price action ni IS. Pati yung MACD medyo nagka-try na mag-recover. Hindi natin makita last time kasi puro letter A yung lumalabas sa kanya. Pero parang ganyan yung chart niya. Overall picture, meron siyang pagka-downtrend na kung yung overall na galaw ng price action natin. Hindi masyadong accurate yung drawing niya. Pero ganyan na. Ayan. So tingnan natin. Hopefully pa-recover siya at hindi magdo-double bottom malapit dito sa 0.05. Matagal pa naman yan siguro bago siya bumalik dito sa 0.06 na support level niya. Ayan. So binomba kanina, 13 million din yung niya. Traded volume. So nag-close siya 0.11. Up pa rin naman kahit Dow G ng 14.58%. Meron siyang 46.22K net foreign buy. Okay? So balik ako dito but sa PSE biglang nagbago yung ihip ng market. Tsaka mahirap i-predict talaga yung galaw ng market natin. Di ba kapon, kala natin mga big caps may follow-up pero wala. Yung tech stocks, wala ding follow-up. Mining stocks, wala din siyang follow-up. So, paiba-iba ng trend yung market natin. Everyday meron siyang bagong pinupuntahan. Ayan, bantayan na lang natin yung net foreign sale bukas. Meron pang 300 million na, di ba, na natira doon sa mga nakaraan na bumili sa kanya. Okay? So, yun na lang muna. Bago tayo close, please don't forget to subscribe po ulit dito sa ating channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. So, kung gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.